niyo na po. Ayan, ito apat lang yung ano, opo. Apat lang yung pag-uusapan natin. Ito po siya. Yung unang-una yung latest findings sa early learning, introduction sa learning time. Ayun, actually na-introduce ko na sa inyo yung learning time. So, A+ program, yun po yung ino-offer kong program para sa mga bata. By the way, ano pong pangalan ng mga bata? Ma'am Iris, ano pong pangalan ng mga anak niyo? Apo. Evan. Okay. Cassie. Si po, si. Paano po yung spelling ng Cassie? C-A S-S-Y. Okay. So, Cassie, ano po? Babae, lalaki? Babae siya. Okay po. Po, ayun. Hi, Evan. Ayun po. How are you? Ayun po. So, eto naman yung ano, yung family ko. So, ayan, so, opo. So, apo na yung ano, nasa gitna. apo ko na yan, yung baby. Opo. Pero mga anak ko yan, yung tatlo na yan. Opo. Ayan, so, kilala niyo po ba si Malcolm X? Si Malcolm X, ito, yung sinabi po niya is yung education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. So, tayo po yung nagpe-prepare para sa education ng mga anak natin, para sa future nila. Ano po? Tayo pong mga magulang, ayun po yung sinabi niya. Ngayon, so, matanong ko lang po, Ma'am Iris, kailan po ba talaga nag-start ang learning ng isang bata? Or ng isang tao in general? Correct. Pero nung pregnant kayo, di ba? Wala pa sa isip niyo 'yon. Opo. Ayan, opo. So tama po kayo doon. Ito po siya. So yung learning kasi nag-start na yan sa womb. Nung pinagbubuntis niyo pa lang yung mga bata. Kasi nung pinagbubuntis niyo po sila, hindi lang po kayo incubator eh. But you can be the most powerful sa positive influence po bago po isilang yung mga anak nyo. Yan po yung sinabi ni Annie Murphy Paul. Siya po yung author ng book na Origins dito. Kung nakikita nyo po, sabi niya dyan, How the 9 months before birth shape the rest of our lives. So yun po yung nangyayari before birth. Ngayon, kung wala man tayong nagawa before birth, ngayon meron po tayong magagawa. Kasi naisilang na yung mga bata. So tignan nyo po dito sa on the other side, nakikita nyo po yung mga images dyan. Yan po yung mga neurons. Yan po yung mga nerve connections sa brain ng bata. Alam niyo po ba na at birth, meron na po silang 100 billion na active na brain cells. Pero as in, hindi po siya gaano ka-importante yung dami ng brain cells. Ang importante po, yung connections na mangyayari during the formative years. Tignan niyo po, yung mga anak nyo nandyan sa bracket na 2 to 3 years, na meron na po silang 200 trillion nerve cell connections. Which is, bababa po yan pag wala po tayong ginagawang stimulation. By half or even less. Pag walang stimulation. Diba? Ngayon, na-stimulate nyo na yung panganay nyo actually. So, dapat consistent na tayo na ituloy-tuloy lang po natin yan. Kasi po, yung formative years na tinatawag natin, alam nyo po ba yung development ng brain ng bata? 0 to 5 po, 90%. 90% po ng brain development is nandun na po sa 0 to 5. First 5 years of life. So yung 10%, yun yung sa adulthood na yun, papalaki na ang bata. So napaka-importante po, ibig sabihin yung first stage, which is 0 to 5. Diba? Kasi po yung learning experience ng bata, naka-determine po doon kung ano po yung mga connections na na-develop at yung ano na yung hindi na magpa-function. Kung napapansin nyo po, may mga batang nahihirapan sa school, diba? Because lack of stimulation, yung mga ganon. Diba? Kung kahit nasa school na sila, yung nahihirapan pa rin. Dahil nga, yung foundation, yung formative years po, hindi masyadong na-stimulate. So doon po sila nahihirapan. Di po ba? Ngayon po, Ma'am Iris, pag ginagawa po natin yung early stimulation, ano po magiging epekto nito? Pag ginagawa po natin yung early stimulation, ano magiging epekto niya? So, si Evan po ba, kinakausap niyo po ba siya in different languages or dialects? Or Tagalog lang po or English lang? Taglish.
Opo, kasi po sa English, puro English, ayun, opo. Mm. Ayun. Ayun. So sa tingin niyo po ba, Maris, na may mako-confuse po ba ang bata pagka different languages? Sa tingin niyo? Sa palagay niyo po? Makako-confuse. Okay? Nag-AFB kayo, di ba? Ayun. Nakita niyo ba yung Russian girl na 4 years old? Hindi niyo nakita yon. Yung 4 years old siya noon, nung naging linguist siya. Actually, 7 languages ang alam niya. Kausapin niyo siya in German, sasagutin kayo in German. Chinese, Chinese. Arabic, Arabic. English, English. Yan po. Kasi tignan niyo po hindi po mako-confuse ang bata. Sabi po ni Dr. Susan, the power to learn language is so great in the young child. They can learn as many spoken languages as you can allow them to hear systematically and regularly at the same time. Kung lagi niyo po siyang kinakausap in that language or consistent po kayo, regular niyo po silang kinakausap at naririnig nila, matututunan po nila yan. Ganyan po kay smart ang mga bata actually. Opo. For us adult, we can still manage to learn new language or second language pero struggle na tayo. Pero ang bata po kasi fresh pa yung diwa ng bata. So kahit anong ipasok mo diyan, absorb lang ng absorb. So hindi po mako-confuse ang bata kahit anong ipasok nyo. Okay lang po 'yun. Basta regular at saka regular na narinig at saka regular yung kinakausap in that language. Matututunan po nila 'yan. Ayun. Kasi po, during the first 3 years of life pa lang po, yung foundation ng thinking, language, attitude, aptitudes, and other characteristics is nasa sistema na po ng bata. I-develop na lang po natin siya. So ano pong gagawin natin kung i-develop natin yun? Dalawang importanteng bagay lang po ang pwedeng gawin at kailangang gawin ng magulang. Kung nakikita niyo po dyan, sabi ni Dr. Red Lion, sabi po niya, the most important thing that parents can do is talk and read. Dalawang bagay lang po pala. Simple lang. Basahan lang at laging kausapin. Well, lagi natin kinakausap yung mga anak natin, di po ba? Pero yan nga po, yung panganay nyo, si Evan po, na umpisahan nyo ng basahan, di po ba? Pero nung nasa 1-year-old pa lang po siya, or bago mag-1, binasahan nyo po ba siya? Hindi. Kasi mayroon tayong paniniwala na hindi pa naiintindihan ng bata kasi nga months old pa lang. Di po ba? Tama po. Pero kinakausap niyo siya. O so, ano pong difference nun? Hindi pa naman sasagot. Di ba? So, naiintindihan na nila kasi. So, wala po siyang pagkakaiba. Basahan at kausapin, pareho lang po. Kasi papasok din sa isip nila yon. Di po ba? Kasi pag pinabasahan niyo po sila, actually marami pong benefits. Unang-una po, tataas po yung vocabulary nila. Ano po bang importance ng vocabulary sa bata or sa tao? 'Di ba dumaan tayo sa exam? Elementary, high school, college. 'Di ba? Ano pong favorite type of exam nyo, Ma'am Iris? Essay po ba or multiple choice? Or true or false? Multiple choice, 'di ba? Kasi bilog ka lang ng bilog o kaya check ka lang ng check. 'Di ba? Pero pag lack of vocabularies ka kasi, ang hirap mag-compose ng paragraph. So, ang hirap gumawa ng essay. Di po ba? So, pagdadaanan ng mga bata yan. Di ba? So, dapat yung vocabulary nila, as early as possible, dapat ma-increase na natin yon. Di po. And then, of course, yun nga, gusto nating mapalapit sa mga anak natin, yung bonding. Di ba? So, pag nakikita nyo yung mag-ina dyan, yung bata na binabasahan yung anak niya, di ba, nakaupo sa lap niya. So, it promotes intimacy, increases communication, open communication between parents and child. Diba? Nag-start na po bang magtanong sa inyo si Evan? Why? Why? How? What? Mga ganon, di ba? Mga simple or childish questions po yung mga yon. Actually, galing sa maliit na bata. So, lahat po ba nasasagot nyo? Or minsan naiirita na kayo dahil makulit? Ayun. Kasi nga, yun nga, kasi ano po?
Ayun, oh, kasi nga curious. Curious kasi ang bata. Kaya gusto niya malaman eh, kaya nagtatanong siya. So kailangan wag nating i-ignore 'yon. Kahit bata yung pambata yung tanong niya, kahit childish or simple yung tanong niya, kailangan nating sagutin. Kasi po pag umabot na ng puberty years ang bata, pag teenager na sila, hindi na po simple or childish ang tanong nila, kundi sensitive na po eh. 'Di ba? Ngayon, pag sa bata pa lang sila, wala lang trust, hindi na na-develop yung trust at saka bonding, sa tingin niyo ba magtatanong sila ng mga sensitive questions sa inyo pag laki nila? 'Di ba? So mahihiya po sila, hindi po sila mag-open, 'di po ba? Okay po. Ayun, so tapos it builds listening skills. Ngayon, ano bang silbi niyan? Ano bang importance ng listening skills? Pag ipapasok na po natin ang mga anak natin sa school at lumaki po sila sa environment na hindi po sila nakikinig sa kanilang mga magulang o sa elders nila, ano pong expect natin pagdating sa school? Hindi rin makikinig. Hindi rin makikinig sa teacher. Exactly po. Opo. So dapat sa bahay pa lang, may start na natin yung foundation na gano'n. Okay po. And then it stimulates imagination. Ayun, so imagination po kasi, ito yung difference ng physical na libro at saka sa screen. Sa screen po kasi, hindi na-develop ang imagination kasi spoon-fed na po siya. 'Di ba? So nandyan na po yung nakikita na, wala nang imagination. Pero sa libro kasi pag binabasahan natin siya, magi-imagine sila. 'Di po ba? Okay? And then yung attention span. Napapansin niyo siguro yung attention span niya is maikse. Hindi siya makatagal sa isang bagay, 'di po ba? So yun ang ano natin, yun ang i-develop natin yung habang bata pa siya. Para paglaki niya, hindi ano yung attention span niya, hindi iikse. Okay po. And then of course, paano ba ang pagbabasa niyo sa kanya? Afterwards ba, tinatanong niyo siya kung ano yung binasa niyo? Hmm. Opo. Opo. Tama yon. Tama po yun kasi interactive style ang tawag doon. Para yung IQ niya tumaas, yung logical thinking ma-develop natin sa kanya. And then magiging routine niyo po yon kasi every time na babasahan niyo siya, mag-anticipate na yung bata. So maghahanda siya. 'Di ba? Maghahanda siya kasi next time na basahan niyo siya, dapat ready siya sa mga itatanong niyo. So meron ng anticipation. So yung logical thinking ng bata ma-develop po. 'Di po ba? Ayun, no po. So ito po, last 2 points na lang po. May question po ako about technology. Sa tingin niyo po ba, developmentally appropriate na ba sa mga bata? Okay? Hindi din masyado. Ibig sabihin, pwede at hindi pwede. Parang correct. Tama po yon. Kasi there's no question if it's developmentally appropriate eh. Kasi appropriate na talaga para sa mga bata ngayon. Kaya lang dapat meron pa ring supervision at saka guidance ng magulang. Di ba? Kasi hindi na natin may iwas talaga sa kanila yun eh. So ang gagawin na lang natin, i-convert na lang natin yung panunood nila sa screen into a learning or something na productive. Di po ba? Which is yung exciting materials, which is 6 ways of learning. Ito po siya, yung reading, writing, listening, watching, doing, at saka playing. Yun po yung 6 ways of learning na pwede natin i-convert, di ba? Para maging productive. Kahit nasa bahay pa lang po sila. Para pagdating sa school, mabuild na natin yung confidence. Di ba? Mabuild na natin yung confidence ng mga bata. So, lahat ng challenges, lahat ng obstacles, lahat ng hindrance sa school, o kung ano man ang challenges na harapin nila, kayang-kaya na nila. Di po ba? Di po. So, kaya lang ito. Kung nakikita nyo dyan, pag nasa school na po sila, Ma'am Iris, sa tingin nyo ba kayang i-provide lahat sa school? Hindi. Di ba? Hindi talaga. Ang dami pong factors. And some factors po na bakit hindi kayang i-provide lahat sa school is unang-una, ilan ang estudyante sa isang teacher, sa isang klase. 'Di ba? Yung ratio nila marami, 'di po ba? Actually, on an average po sa mga preschoolers, on an average po is 30 children to one teacher, which is each child will get only 10.66 or 11 minutes po individual attention na maibibigay ng teacher sa kanyang estudyante.
Regular day of school po yun, typical day of school po yun. Just imagine po yung 11 minutes na makukuha ng anak nyo sa kanyang teacher. Well, wala tayong magagawa doon, galing din tayo sa school eh. Hindi natin sinasabi na wag na natin silang ipasok sa school kasi kailangan nila ng formal education. Ang inaano lang natin dito is yung limited po yung time na may bibigyan ng teacher sa kanila. So kailangan nila ng supplement or support sa bahay. Tama po ba? Opo, ayun. So, kung nakikita nyo po dyan, diba, yung nagtataas ng kamay dyan sa picture, isa po yan doon sa mga batang above average. Which is, malit po ang porsyento nun. 10% lang po yung mga above average na bata. 10% lang po yon. Yun yung mga batang kahit hindi mo tawagin, nagtataas ng kamay kasi alam yung sagot. Which is yung mga nasa harapan, nakikipag-participate, nag-pay attention sa teacher nila. Tapos, 60% po, yun yung mga average. And then 30% yun yung mga below average. Yun yung mga yan yung mga nakaupo sa likod, nasa row 4, nasa katabi ng trash can, mga ganon, di ba? Yung mga mahilig may I go out, favorite subject recess, di po ba? So actually walang bobo na tao or bata eh. Lahat po tayo may kanya-kanyang intelligence, which is nature. Pero yung nature na yun, kailangan natin siyang in-nurture. Di ba? Kasi kahit kaano katalino ang isang tao, kung hindi po na-stimulate, kung hindi po ginagamit, wala rin pong mangyayari. Di po ba? Ayun. Opo. Ganun po. Ayun. Okay lang po. So yun po yun. Then, yun, kung gusto natin po kasi makita yung success sa anak natin, ano po ang gagawin natin? So bibigyan natin siya ng best quality at saka possible education. Kasi po, pag yun ang binigay natin sa anak natin, marami po silang choices. 'Di ba? For the best and the brightest po, ang future po nila is unlimited. Pero yung mga average saka mga below average na mga bata, wala na silang options, wala silang choice eh. Kung ano lang po yung narating nila, doon lang sila. Di po ba? Kaya lang, ang problema po dito kasi, ang mga anak natin, hindi po sila makapag-decide para sa kanilang sarili. Di po ba? Hindi nila alam ang tama at mali eh. So tayo pong mga magulang ang magde-decide po noon. Okay po. Ayan, so yung bahay po continues to be the best school po para sa mga bata. At syempre, kayong mga magulang nila, ang best teacher. Okay po. Ayun. So, pero ang question, ito na siya. Yung nabanggit nyo sa akin kanina, meron po ba talaga kayong oras sa mga bata? Lalo pag gumagawa na kayo ng mga household chores. Di ba? Yun. Opo. Ngayon, ito talaga ang problema. Realidad po ito. Which is hindi na talaga yung time ng magulang sa bahay. Okay, lalo pag both are working or kahit isa lang nag-work, marami pa rin gawain sa bahay. So, saan tayo nagre-resort? 'Di ba? So, ito papakita ko sa inyo mamaya. Okay? Ngayon ito, additional lang po sa benefits ng reading bukod doon sa nabanggit ko na kanina. Unang-una po, makes it easier for them to develop speech and language. So, yung walang baby talk, 'di ba? So, made-develop po yung speech and language ng mga bata. Okay po. And then another one is yung vocabulary at saka correct pronunciation. Kasi tayo mga Filipino, mayroon tayong F defect eh. Di ba? Very common sa atin yon. Yung PNF. Saka yung B at saka V. Di ba? So, yung po yun. So, may iwasan po yun pag lagi po tayo nagbabasa. Okay po. So, hindi lang benefit sa bata, pati tayong mga adult na rin yung dila natin. Okay po. And then, yung writing sa speaking skills. So, konektado po yung sa reading. Diba? Kasi pag marunong ka magbasa, nakikita na yung mga words, alam mo na kung paano mo siya isulat. Okay po. At saka bigkasin. Yun po. Alright? And then, yung yun na, preparation sa school environment. Yun nga, nabanggit ko na po yan kanina, yung mga challenges sa school, kaya. Kasi mabibuild na natin yung confidence ng mga bata. Okay po. And then, another one is yung ability to express themselves more clearly at saka confidently. And then, ito nga, yung digital devices, technology addiction, may iwas natin sila sa ganon. Actually, walang difference po ito sa sa drug addiction pag nahook ka na sa gadget. 'Di ba? Kung familiar po ba sa inyo yung dopamine na tinatawag?
Ayan, 'di ba? Yun yung responsible sa entertainment, 'di ba? Yun yung isa siyang compound or chemical substance sa body natin na responsible sa entertainment saka adrenaline ng isang tao. So the more you win, the more na nahuhook ka sa ano, the more you win, the more na nahuhook ka sa ano, sa game, di po ba? So yun, may iwas natin sila sa ganon. Okay po. And then ito yung pinaka-importante, yung emotional attachment, yung bonding, di ba? Nakasama nyo yung mga bata. So nade-develop po yan. So actually, ano po ba ang definition nyo ng bonding? Pag sinabi nating bonding, quality, opo, ng family, di po ba? Yun. So actually, meron tayong tatlong klase ng bonding or attachment or development. Yung unang-una po kasi, yun nga, yung physical bonding. Yung naipapasyal sa mall, naipapasyal sa park, di ba, nabibili ng magandang laruan, magandang damit. So pag nakita natin yung anak natin, nakatawa, naka-smile, so parang isipin natin magulang, parang naipo-provide na natin yung pangangailangan ng mga anak natin, di po ba? Ngayon, pero pag isingit po natin yung learning sa bahay, which is like around, meron kayong 10-15 minutes a day para sa kanila, so hindi lang po physical bonding yon. Meron din po kasamang intellectual at saka emotional development or emotional bonding. Diba? So tatlo po yung present pag ginawa po natin yung sa bahay. Physical bonding, emotional at saka intellectual bonding. Yun po yung mangyayari. Okay po. So tatlong bagay po yung nandun na. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina, na pag wala tayong oras, ito yung resort natin. Last resort natin, punta tayo sa internet o sa YouTube. Sa YouTube, which is, actually, technology brings us welcome conveniences sa buhay natin Kaya lang ang hindi natin nare-realize, yung ano po, yung ill effect, yung pangmatagalan na epekto or yung damage sa anak natin or sa brain ng bata. Yun ang hindi natin realize bilang akala kasi ng mga ibang magulang, easy to provide easy to di ba, is accessible. Madaling i-provide sa mga bata, pero yung nakita natin yun, ibigay natin yun, parang mali, di ba? Kasi nga bata pa. So ganun po 'yon. Okay po. So, familiar po kayo dito sa sa maidudulot, iba pang maidudulot ng gadget or ng technology addiction. Yan. So, yung attention span umiiksi. Umiiksi po yung attention span. Yung focus po nila nandun na lang lagi, yung concentration po nila. Okay po. And then yung traditional teaching sa school hindi na maging appealing sa kanila. 'Di ba? Well, sa bagay, sabi nga natin kanina, dapat balanse kasi may mga school na rin na gumagamit na rin ng technology. Apart from books, di ba? So, balanse, di po ba? As long as may guidance ang magulang. Okay po. And then, yung radiation emission, di ba? Yung epekto sa mata natin or sa mata ng bata. Di ba? Yung sa sobrang screen. And then,